sisipain niya kung sino, pati Diyos, lahat. Hoy, Trillanes, hindi mo katulad yan. Hindi yan na sundalong kanin na katulad mo, nagtatago. Hinaharap niya ang problema niyan, hindi nagtatago yan. O di ba hindi yan na sa gobyerno, hindi panggulo. Bantagin mo yan, Trillanes, sabihin mo dapat siyang ma-depress. Baka ikaw depress ka na. Ang dalawang bagay lang, ikaw isang depressed na bading o isang depressed na badap. Alin ka sa dalawang yon, Trillanes? Tanong lang ha, bading ka ba? Bakla ka ba? Balita ko, may bali-balita lang na bakla ka. Ako'y nagtatanong lang ngayon kung hindi ka bakla, ay patunayan mo. Patunayan mo kasi kausahin mo si John Vic. Magtanungan kayong dalawa, are you a gay or what? Sinabi ni Trillanes dito na kailangan ma-depress si President Duterte. Pakinggan po natin ha. Pakinggan natin kasi kailangan minsan makinig din tayo sa mga kalaban. Pakinggan po natin si Trililing. Doon sa press release ni Kaufman, sinasabi niya na may agreement daw na hindi daw mag-oppose. Kaya nga maraming na-deceive doon. A lot in the media na-deceive, some personalities na and it created some panic. Na teka muna, ba't hindi in-oppose? Pero yun ang nakita mo, yung ginawa ng prosecution, sinabi pala there was never any agreement. So in-oppose sila vigorously yung motion na yon. So, ano ibig sabihin nun? Part nung acceptance fee nung legal team ay yung lobby component and yung PR component. So, andyan na yan. Then kasama na ngayon yung fake news at kung ano-ano. Kaya kailangan natin din maging vigilant doon sa information na nakakalap natin. So, yun. So you're quite confident na malabi yung interim release. And as far as the health of the president is concerned, it's taken care of. I mean, first world ang facilities sa Hague, no? Pero baka na-depress siya kasi last time I checked when I was there dun sa labas ng detention facility, only ang makapasok is abogado and yung direct family. So that means he cannot meet a lot of people he would want to meet. I mean, this is a president who's very gregarious, to put it mildly, right? Baka naman na-depress daw siya kaya gusto niya ng interim release para ma-meet niya yung mga ibang kaibigan niya sa buhay. I'm sure, and dapat ma-depress lang siya, no? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Concern is taken care of. I mean, first world ang facilities sa Hague, no? Pero baka na-depress siya kasi last time I checked when I was there dun sa labas ng detention facility, only ang makapasok is abogado and yung direct family. So that means he cannot meet a lot of people he would want to meet. I mean, this is a president who's very gregarious, to put it mildly, right? Baka naman na-depress daw siya kaya gusto niya ng interim release para ma-meet niya yung mga ibang kaibigan niya sa buhay. I'm sure, and dapat ma-depress lang siya, no? Kasi yan na yung part ng penance, eh. O di ba? Ganyan po ganyan ang puso ni Trillanes. Di ba kaya talunan to talunan. Trillanes, bakla ka ba? Tanong lang yan, tanong lang. Bading ka ba, Trillanes? Gusto mo... Ayaw kong sabihin yung word, baka mapagalitan ako ng mga lolo ko dyan, tsaka mga lolang nakikinig sa akin. Pakitanong nga si Trillanes kung bading. The penance starts not with the sentencing, but now, ano siya. Palagay ko, doon pa lang nung on the way to The Hague, nag-crash na yung mundo niya, eh. Na from sitting at the top of the world na sisipain niya kung sino, pati Diyos, lahat. Hoy, Trillanes, hindi mo katulad yan. Hindi yan na sundalong kanin na katulad mo, nagtatago. Hinaharap niya ang problema niyan, hindi nagtatago yan. O di ba hindi yan na sa gobyerno, hindi panggulo. Bantagin mo yan, Trillanes, sabihin mo dapat siyang ma-depress. Baka ikaw depressed ka na. Ang dalawang bagay lang, ikaw isang depressed na bading o isang depressed na badap. Alin ka sa dalawang yon, Trillanes? Tanong lang ha, bading ka ba? Bakla ka ba? Balita ko, may bali-balita lang na bakla ka. Ako'y nagtatanong lang ngayon kung hindi ka bakla, ay patunayan mo. Patunayan mo kasi kausahin mo si John Vic.
Magtanungan kayong dalawa, are you a gay or what? Di ba mga kareaksyon? Depressed. Naku, eto na po mga kareaksyon. Isinusulong ngayon sa Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Naku, lahat yata ng mga senador ngayon ay gumagawa ng paraan, ha? Gumagawa ng paraan para maiuwi na po natin dito ang Pangulong Duterte. Hindi na po sila mapakali. Bakit? Dahil sa mga kwento po ng pamilya ni VP Sara Duterte, na payat na di umano ang ating Pangulong Duterte at kinakailangan niya ng talagang masusing pag-aaral. Hindi po pag-aaral. Masusing pag-aalaga ng isang professional. At mga kareaksyon, 80 plus years old na siya. Kailangan na niya makapiling ang kanyang mga apo. Kailangan na niya makasama ang kanyang pamilya. Pero bagay naroon siya sa dahig. Ito, pakinggan po natin si Senator Bato de la Rosa kung ano po talaga ang dapat gawin ng ating gobyerno. Ito po mga kareaksyon. Isinusulong ngayon sa Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Narito ang balita ni Naomi Perez. Buong suporta ang ibinibigay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa resolusyon na layong mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maisailalim ito sa house arrest. Basta importante andito siya sa ating bansa at kung ano mang may mangyari mo sa kanya na hindi maganda, andito lang siya. Ang Pilipino ay kagad ay andyan sa kanyang piling. Ipinahayag rin ang kanyang matinding pag-aalala at lungkot kaugnay ng posibleng kahinatnan ng dating Pangulo sakaling magtagal pa ito sa ICC. So ito yung nakakabahala at lahat tayo nalulungkot kung mangyari man talaga ito na yung ating dating Pangulo na ibinuhos niya yung kanyang buong buhay sa pagsiservisyo at paghanap ng paraan para mabigyan ng magandang buhay yung bawat Pilipino. Ngayon, hahayaan na lang natin na mamatay doon sa ibang bansa at sa loob pa ng kulungan at hindi makauwi dito. Nakalungkot po. Ang hirap isipin. Kaya naman hinikayat ni De La Rosa ang mga kapwa mambabatas at iba pang sangay ng pamahalaan na bigyang halaga ang resolusyon na nagsasaad ng respeto at kooperasyon sa panawagan ng Senado para sa agarang repatriation ng dating Pangulo. So, kung yan ay, kung sila ay respeto sa kanilang equal branch of government at bibigyan nila ng weight yung sense of the Senate, then sana gagawa sila ng action according to the sense of the Senate. No? We are urging them to cause the immediate repatriation of the former president. Dagdag pa niya, hindi na raw dapat palakihin pa ang usapin sa politika, soberanya o reconciliation. Dapat anya ay unahin ang makataong konsiderasyon, lalo pat karamihan sa mga senador ay makadiyos, makatao at makabayan. So nakikita ko, sigurado makakuha ng majority yan dahil ako tingin ko what bad will it give to the senators kung i-consider nila yung humanitarian na aspect na sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Nakalimutan na nila yung about sovereignty, about reconciliation. Ngayong lumalakas ang panawagan para sa house arrest at repatriation ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ng ibang senador na makakakuha ito ng majority support sa Senado. Para sa kanila, ito ay hindi lamang usapin ng politika, kundi paggalang at pagiging makatao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat na Naomi Perez, SMNI News. Yun, di ba mga kareaksyon? Dapat ganun. Ito naman mga kareaksyon ito komentaryo ko lang. Talagang gagawin na
dapat lahat ng pwede nilang gawin. Alam man nilang ito ay mabibigo o magtatagumpay, gawin at gawin, malay natin makalusot at mapauwi natin. Ito naman nating presidente na to, kaya alam nyo, ito'y isang may tatala sa kasaysayan ng ating bayan na ikaw ay isang presidenteng ano. Right, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ng mga reaction ha. Mantagin po ninyo si Reginald Velasco. Opo, si Reginald Velasco ng dyan sa may kamera, no? Ito mga yung Secretary General ba yan? Mga reaction, nangangatwiran siya pero pasasagot po natin yan kay Senator Marcoleta mga kareasyon. Ito mga kareasyon, simulan po natin sa video na ito. Ito po ay patungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. At dito mapag-aaralan natin kung bakit ang impeachment po ni VP Sara Duterte ay isang impossible dream. Isang impossible dream na po sa mga quadcom, mga quack-com. Oo. Kinumpirma ng tagapagsalita ng House of Representatives na nakatanggap ang Kamara ng kopya ng solusyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga inihaing petisyong question sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Princess Abante, susunod ang Kamara sa direktiba ng Korte Suprema. Dagdag pa nito na i-refer na ang resolusyon sa Office of the Solicitor General na tumatayong count ng Kamara. Ito ay upang matiyak ang pagsusumite ng kinakailangang impormasyon sa loob ng 10 araw na palugit na ibinigay ng Korte Suprema. So humingi po sila ng tulong sa Solicitor General, yung bago, yung babae. Kasi si Bernardo Guevara nagsawa na, ayaw na niya. Ayaw na niya mga kabalintunan ng administrasyong ito. Sabi ni Bernardo Guevara, bye-bye, I'm out. Ilan sa pinasusumite ng Korte Suprema ay ang status ng unang 3 impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Yun! Ang eksaktong petsa kung kailan ini-endorso ang mga ito ng House members. At kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na magpasya kung kailan i-endorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint. Yun po ang malaking katanungan. Meron bang kapangyarihan yung Secretary General na i-delay, i-hold, o kung kailan lamang niya gustong ibigay doon sa Justice Committee o kay Tambaluslos? Meron bang kapangyarihan? Pasasagutin po natin maya-maya si Senator Marcoleta, tatawagin po natin siya. Standby lang kayo. Sa kasalukuyan, yung sekretary ko, tinatawagan niya. Bago ito, may paliwanag na si House Secretary General Reginald Velasco kung bakit hindi na nito ni-refer sa tanggapan ng Speaker ang unang 3 impeachment complaints. Nako! Meron ka bang karapatan? Secretary General, meron ka bang karapatan na i-hold o mamili lamang sa kung anong impeachment complaint ang iyong ibibigay sa House Speaker? Meron ka bang kapangyarihan? Yan. Pasasagutin po natin si Senator Marcoleta ha, bago natin ituloy yan. Standby muna natin dyan ang balitang yan. Tatawagan po natin si Senator Marcoleta ha, para hindi na po tayo tumagal. Meron bang kapangyarihan itong Secretary General ng Kamara na i-hold, i-postpone o mamili kung ano ang gusto niyang ipasa dyan sa Justice Committee o kay Tambaluslos na particular na impeachment complaint? Meron ba o wala? Tawagan natin si Marcoleta. Hello, Senator Marcoleta. Nandito na ba? Nandito na. Pag-connect mo sa kanya. Oo, sige. Thank you. Okay, hello Senator Marcoleta. Salamat. Yung sekretary ko, kinonekta niya ako. Salamat. Salamat sekretary. Yung sekretary ko, pangalan niya si Sexy. Yan yung mga kareasyon. Ito na. Senator Marcoleta, yung sekretary ko, yung gulo eh. Pagipaliwanag nga ng mabilisan, meron bang kapangyarihan yung Secretary General ng House of the Representative na i-hold o mamili kung anong impeachment complaint ang pwede niyang ipasa
dyan sa Justice Committee o kaya kay Tambaluslos? Meron ba? Hello, Senator ay, sorry po. Okay po, Senator Marcoleta. Okay, sorry, okay po, I love you, Senator Marcoleta. Okay, Blue Ribbon Committee, alright? Okay, sorry, alright. So, sabi po ni Senator Marcoleta, ipinaliwanag niya kahapon doon sa ganang mamamayan. Ang kulit ko kasi pinaliwanag na po niya, so kinat na po niya ang tawag dahil tatawagan yata niya si VP Sara Duterte para mag-celebrate. Ito po ang pagpaliwanag ni Senator Marcoleta patungkol sa ginawang kabalintunan ng mga taga-kamara, lalong-lalo na si Secretary General. Sa bagay, hindi po natin masisi si Secretary General. Mga sumusunod lang po siya sa kumpas ni Tamba. So, oo nga, no? Doon din pala ang bagsak nito. Ngayon, Wala namang kinalaman sa ng Korte Suprema. Sa Korte pinatasagot sila. Pero meron tayo sariling gawain. oho. Di ba? Oo nga, no? So, yun ang magiging larawan pala sa 29 ng July. Oo, 27, 28, tama, babalik. Nagkataon pa naman, birthday ko yun. Oo nga po. Ganun po ba? Kahit Makasaysayan itong... Ngayon lang nangyari ito eh. Oo nga, no? Nakuwenta mo ba? tama po, parang tinadhana eh. Sabi ko sa'yo, no? Historical ito talaga. Oh. Kaya historical naman. Dahil wala na akong pananagutan sa inyo dito, nandun ako eh. Ayun! Mas marami kayong dapat Diba? pakainin doon. Hindi, kasi pagdating mo doon, pagtungtong ng Biyernes doon, ganun pa rin ho yun. Na-delay lang ho ng konti yung pananagutan yung sa himpilan. Hindi lang Pero yung Biyernes, hindi lang nananatili. forthwith yung celebration. Hindi, wala sa tuntunin yan. Yung pananagutan po, yan, nauusod lang yun eh. Pero, Sen, ang maganda rito ay parang mali, pagka nagdesisyon ng Supreme Court dito, malilinaw na yung patakaran, ano? Pero magtatagal din yan eh. 10 days lang na magsasubmit pa eh. Pag nakasubmit, i-analyze na. Isip-isipin mo, ang dami niyan. Oo, tama. Ang dami niyan. Titingnan isa-isa yung mga papel. Eh kung 215 yan, 215 dapat pala makita nila, matanong Doon sila. lamang sa yung unang binasa mo, kung may discretion yung Secretary General. Siyempre gagawa ng reply yung Secretary General. Dapat daw po. Sasabihin niya na meron po akong discretion. Ewan ko, paano niya palilitawin yun? Sinabi niyang siyal eh. Pagka siyal, mandato yun eh. Hindi optional. Hindi ka pwedeng makapamili. Kaya sana sinabi niya, nakalagay sana, kung itatagalog natin yung rules. So ito ay papaliwanag na po niya yung patungkol sa Secretary General. Yung kanina, yung birthday niya yun. Ito po yung sa Secretary General ha. Walang kapangyarihan ng Secretary General. Shall immediately. O di ba ganun yun? Pagkasubmit, Yun. impeachment complaint, O di ba? ang Secretary General ay maaaring mag-isip ng ilang beses Opo. kung ito ay i-repair niya sa opisina ng Speaker. House Speaker, opo. So kung gano'n, halimbawa. Oo. O kaya naman ang Secretary General ay binibigyan ng 3 araw o 30 araw Yan. na mag-atubili. Nako, magaga mo. Pag-isipan niya muna Na mabuti. pag-isipang mabuti kung ito ay i-repair niya. Okay, yun. Hindi nga ganun eh. To immediately refer to the office of the Speaker. Asan ang discretion mo doon? Ministerial yun. Ang ibig sabihin ng ministerial, wala kang opsyon kung hindi gawin mo kung ano ang itinatakdang gawin mo. So ibig sabihin mga ka-reaction, pagkapail pa lang na pagkapail yung unang impeachment complaint, dapat kaagad ginawa na niya, kaagad ibinigay na niya sa Office of the Speaker. Hindi niya ginawa kaya lang wala nga siyang kapangyarihan si Secretary General. Patapusin natin ha, tapos babalikan po natin si Secretary General kung anong ngangangawanga na naman niya. Okay? Pagka-sumiti Wala sa'yo, kang desisyon, wala kang discretion. sa lalong madaling panahon, dapat dalhin mo ito sa tanggapan ng Speaker. Yo! Yun ang, oo nga, no? Sa kabila nun,
hindi niya, inipon niya muna, nilagom niya. At pagdating ng February 5, dumating yung ika-4 na complaint at saka lang nila. So, ito pa eh. Oh. Kahit na ipagpalagay mo, ako ang duda ko rito, yung February 5, palagay ko kinumpute nila. Kasi kahit hindi na ako magano eh. Kasi makukwenta nila yan eh. Opo. Alam ko pinigil nila yon. Pero hindi sila pwedeng lumabas sa 10 session days eh. Opo. Yun ang nakasulat sa rule namin. At saka alam din naman nila yun. Ipagpalagay na natin na yung nilagom nila yung 4 na impeachment, naging 4 eh. Siguro yung pinakahuli, February 5, kasi nga yung pang-4 dinala nila sa Senado. Meron pang kulang doon, Jen. Meron pa ko ba? Oo, nakalagay kasi doon. Pagkatapos mong ma-refer, ay pagkatapos ma-include in the order of business, palagay ko in order nila. Yung 3 una-una at saka yung pang-4, ni-refer nila sa order of business, kaya nga nakatakbo yung pang-4. Pero yung 3 na iwan. Okay? Kung paano nila pangangatpiranan yun, hindi ko alam paano gagawin nila. Pero hindi na hanggang doon. Kasi nakalagay na naman sa rule, kung babasahin mo, pagkatapos na ma-include after session days, na isama mo sa order of business, in 10 session days kanya, i-repair mo sa Justice Committee. Ngayon, mga ngatpiran, ang kinuha naming modality nga kanya, yung 1/3, kaya para dumiretso. Ay, paano yung 3? Ayun na nga, nabinbin yung 3. O di yung 3, hindi mo kinonsider. Yun! 3, tinulugan mo, yun ang ating pinag-uusapan na yun. Paano mo pangangatwiranan yun? Yung 3, hindi niya nakumpleto yung 3 proseso. Naku. Naku. Yun ang problema pa natin, ano? Paano pangangatwiranan? Kasi dito kada sagot pala. Napakarami niyan. Ano pa yung iba? Ano pa yung ibang sinabi ng ano? Yung tinuran lang natin yung medyo ano pa yung iba? Ano yung sinasabi pa kasi ABCD, anong dami? Naku. Ibig sabihin mga ka-reaction, meron pong nilabag sa batas, sa batas sa rules. Yung si ano, ito. Puro kabalintunan kasing ginagawa ng mga to eh. Dapat pala pagkapasa sa kanila ng impeachment complaint, kailangan antimano, immediately bibigay mo na yan sa sa opisina ng speaker. Yung speaker, di ba kung tsaba, wag muna. Ito po para maliwanag clear ito. Sumite ng kinakailangang impormasyon sa loob ng 10 araw na palugit na ibinigay ng Korte Suprema. Ilan sa pinasusumite ng Korte Suprema ay ang status ng unang 3 impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Ang eksaktong petsa kung kailan ini-endorso ang mga ito ng House members. At kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na magpasya kung kailan i-endorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint. Bago ito, may paliwanag na si House Secretary General Reginald Velasco kung bakit hindi na nito ni-refer sa tanggapan ng Speaker ang unang 3 impeachment complaints. Nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga mayroon pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. Nako, mali ka dyan, Reginald Velasco. Ipinaliwanag pa lang ni Senator Marcoleta na kinakailangan antimano i-repair mo yan. Shall immediately. Di ba? Tapos kinu-question nyo yung Senado, yung forthwith. Yung sa'yo nga immediately. Hindi ka sumunod sa House rules. Nako. Because of the time constraint. Sila po'y mambabatas ng butas. Mambubutas ng batas, mga... Diba? If we follow the timeline, repair kay Speaker, repair sa rules, and then repair sa Justice, The members sa Justice, 60 days yun. So, masyado matagal yung proseso. So, they requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5. Hindi ganon. Hindi ganon. Once na nag-file ka ng impeachment, may nag-file ng impeachment complaint, antimano i-repair mo. O pagka-repair mo dyan, wala na. 1 year ban na yun. Tapos na yun.
Eh, tatlo yung sinantabi mo. Oh, anong kabalinto na yung ginagawa mo, Brad? Reginald Velasco, mag-aral ka muna, Brad. At tawagan ko si Marcoleta, turuan ka niya. Rules 101. House members. February 5 nang lagdaan ng 215 kongresista ang ika-4 na reklamo dahilan upang maaprubahan ang articles of impeachment at i-endorso sa Senado. Naninindigan naman ang House official na walang nilabag na panuntunan sa ginawang aksyon ng Kamara sa impeachment complaints. Under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the section and then will be referred at the time na okay na. Samantala, naghahanda na rin ang Senado sa isusumite nitong tugon sa resolusyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang Di ba mga kareaksyon? Doon pa lang wala na. Wala na yung impeachment. Kaklaruin pa natin mga kareaksyon ha. Kaklaruin natin. Malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial. Ito halimbawa nagkaroon ng paglilitis. Let's say, hypothetical, natuloy ang impeachment. Wala pa rin lulusutan ng impeachment na yan. Dito naman ipapaliwanag ni Attorney Sal Panelo. Pakinggan po natin si Attorney Sal Panelo mga kareaksyon. Eh nakakasiguro na siya, malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial, eh nakakasiguro na siya na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Yun! Ang usapin dito si Piato, si Cheers Carls, si One Day Old. Yun po ang usapin dito. Ngayon, ipapaliwanag ng mga eksperto yan na dapat talaga meron silang aliases. Yan ang pinupunto ni VP Inday Sara. Kaya sinasabi niya, huwag ko kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. At sinabi niya, kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man, ito po ay madismiss dahil sa ito'y lumabag sa 1-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss yan yung impeachment court o ang Korte Suprema, eh sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly, wag ko kayong mag-alala. Tama yung sinasabi ni Inday Sara. Hindi lahat ng napapakinggan po natin diyan sa Kamara de Representante, lalong-lalo na doon sa mga taga-usig, ay paniniwalaan nyo kagad. Natural lamang na palaging ang pahayag ng mga yan ay pakontra at pinapakita nila ang pagka-guilty ni VP Inday Sara. Lalong-lalo na pagdating doon sa pinupukpok nila yung confidential funds, yung mga fictitious ang tumanggap. Parang pinalalabas nila na walang tumanggap ng pera kung hindi si Inday Sara lang ang kumuha. Eh matagal na natin nung pinaliwanag yan na yung mga fictitious names eh kasama yan sa SOP ng release ng confidential funds. Kasi paulit-ulit na nating sinasabi na yung confidential funds ay nireserba yan para gamitin sa mga operasyon, kampanya, mga hakbangin laban saan? Sa mga kalaban ng Estado. Those confidential funds have been reserved against the enemies of the state. Ibig ko sabihin, kailangan... Yung mga NPA, yung mga komunista, enemy of the state, mga drug lords, ganoon. Pero kang pera para makakuha ka ng mga impormasyon laban sa mga galaw, sa mga personalidad, sa mga programa ng mga kalaban ng Estado. Sino ba mga kalaban ng Estado? Hindi ang mga kriminal, ang mga terorista, ang mga drug lords, ang mga komunista, mga rebelde. Lahat pong yan ay kalaban ng Estado. At makukuha mo lamang ang impormasyon na sensitibo sa mga ginagawa nila
kung gagalaw ang gobyerno sa pamamagitan ng pondo, bibilihin mo ang impormasyon. Saan manggagaling ang impormasyon? Manggagaling po ang impormasyon doon sa mga kalaban ng Estado, sa mga miyembro nila. Hihikayatin mo sila. O madalit sabi, bibilihin mo sila para sila ay tumalikod sa kanilang organisasyon at bumaliktad at magsabi ng mga programa nila, mga personalidad nila para mausig natin, mahuli natin. Siyempre, pag sila tumanggap ng pera, hindi mo mapapapirma yan na nandun ang pangalan nila. Sapagkat malalagay sila sa panganib. Sigurado papatayin sila ng mga kasama nila sa pagtatrader nila. Kaya, natural lamang na iba't ibang pangalan ang gagawin mo. Kay pangalan niya ng restaurant, kay pangalan ng ibang tao, kay pangalan ng kung ano-ano pa. Natural po yan. At yan nga, yung kung kakausapin nyo, yung mga intelligence officer na na-involved dyan, yun din ang sasabihin. Kaya, kumpiyansado o malakas ang pagtitiwala ni Inday Sara na pagdating dyan sa paglilitis sa impeachment trial, nakakasiguro na siya na may papaliwanag niya sa pamamagitan ng mga testigong expert sa intelligence operation kung bakit ang mga pangalan ng tumanggap ay hindi totoong pangalan. Yan ang pinupunto ni DP Inday Sara. Kaya sinasabi niya, wag ko kayong basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga nandyan sa House of Representatives. Ang sinabi niya, kahit nga hindi matuloy ang impeachment, halimbawa man, ito po ay madismiss dahil sa ito'y lumabag sa 1-year ban tungkol sa impeachment complaint. Whether ang magdi-dismiss yan yung impeachment court o ang Korte Suprema, sabi niya, paliliwanag ko pa rin yan publicly, wag ko kayong mag-alala. Yun ang sinasabi ni Inday Sara. Nagpataw si US President Donald Trump ng 20% na taripa sa lahat ng produktong galing sa Pilipinas. Teka lang, huwag mo natin pag-usapan yan. So, ibig sabihin mga kareaksyon, ang nangyayari ngayon, halimbawa, matuloy ang impeachment. Hypothetical pero hindi na matutuloy yan. Doon pa lang sa sinabi ng Supreme Court, pwede nang questionin ng Senado yun. Tsaka tapos na yun, 19 Congress, hindi naman pwedeng tumawid. Hindi pwedeng tumawid yan. Ano yan? Tatawid-tawid, hindi pwede. Dito naman tayo. Second thing that's important to me is that yung facts, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third. Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yun. Pinaikutan ba nila yung Constitution? Because there's a legal maxim them that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Ipinaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang panayam ang mosyong inihain noong June 10 dahilan ng pagbabalik mula sa Senado ng Articles of Impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, ito ay upang matukoy ang ginawang proseso ng House of Representatives ng 19 Congress sa unang 3 impeachment complaints laban sa Vice Presidente na inihain ng mga pribadong individual at iniendorso ng 6 na kongresista noong December 2024. Hindi ni-refer sa Office of the Speaker ang unang 3 impeachment complaints. Subalit ang ika-4 na impeachment complaint na inaprubahan bilang Articles of Impeachment ng 215 kongresista ang iniendorso sa Senado. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa committee. Hindi pinagalaw ng Kongreso. Ang paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco na tumanggap sa inihaing impeachment complaints. Nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker. Ang kulit nagpahintay daw yung ibang congressman na huwag munang i-refer kay Speaker. Pero sinasabi ng rules immediately, Reginald Velasco, nakakaintindi ka pa ng English? Nakakaintindi ka ng Tagalog? O nakakaintindi ka ng dollar sign at peso sign? Anong naintindihan mo sa mga yun? Grabe ka, alam mo naman ang rules. Immediately, refer, immediately.
Kaya lang, inintayin nyo talaga yung February, yung bago magsara ang Senado. Para, ito sasabihin sa'yo, Reginald Velasco, para pag nag-recess na, magko-convene. Pag nag-convene, nangangampanya si Bato de la Rosa, tsaka si Bongo, maantala ang pangangampanya nila. Matatalo ngayon sila sa Senado. O ngayon, hindi nag-convene, nagmatigas si Chis. Kahit na gano'n ang kilay niya, nagmatigas. Nagmatigas si Chis Escudero. Di ba? Kahit kaibigan niya si Palacan, nagmatigas siya. Hindi pwede yan. Hindi ako utusan ni Romualdez. Hindi ako ututo ni Romualdez. Hindi ako susunod basa-basa kay Romualdez. Yun ang sinabi ni Senate President Chis Escudero. Kaya naman, siya'y magiging Senate President na naman. Dahil marunong siyang maglaro at sumayaw sa sitwasyon ng tugtugan. Di ba mga kareaksyon? Kaya itong si Reginald Velasco, mga kareaksyon. Sir, naging sunod-sunuran ka, sir. Mali ang ginawa mo, sabi ng Supreme Court. Ibigay mo, ipangpaliwanag ka doon sa Supreme Court, wag sa akin. Pilit ka nagpapaliwanag sa akin, wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Kasi nga, meron pa silang complaint na mas maraming mag-endorse because of the time constraint, di ba? If we follow the timeline, no? Repair kay speaker, repair sa rules, and then repair sa justice, no? The members sa justice, 60 days yun. So, masyado matagal yung proseso. So, they requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. Giit pa nito, walang nilabag na rules sa naging hakbang ng kanyang tanggapan kaugnay ng mga reklamong impeachment. Under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the SecGen and then will be referred at the time na okay na. Ganon? Ikaw ang makakapagsabi kung okay o hindi okay. Tatawagan ko na naman si Senator Marcoleta niyan eh. Susumbong kita, Reginald Velasco ha. Pag naging Senate President yan, tsaka Vice President, at nandiyan ka pa, hindi wow. Kaugnay naman ng ika-4 na impeachment complaint na nilagdaan ng 215 mga kongresista, binigyang diin ng House Secretary General na nabasa ito ng mga kongresista bago lagdaan. Wow! Nabasa, ang bilis magbasa! Wow! Ibig sabihin na inform silang lahat! Wow! Suportado ito ni Manila 6th District Representative Benny Abante, isa sa mga kongresistang lumagda sa ika-4 na reklamong impeachment. Ako naman, alam ko yung nilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming Oh, wow! Ang galing ni Benny Abante. Si Benny Abante, lumabas ang kanyang dila. Anong klaseng kongresista ka? Si Benny Abante. Ako, Benny. Congratulations, Benny. Sa pilit ang pagbububo ang ginawa ni Benny Abante. Napakahirap ng posisyon ng Senado in the context of trust of the people. Pero pupuntahan ko yon kasi marami mga comments. Halimbawa, moro-moro lang ang impeachment trial ni VP Sara. Can you comment on that? Definitely hindi. I mean, you have 23 senators now and 24 din na iba-iba ang pag-iisip, iba-iba ang tingin. You have people there not thinking about 2028. You have people there that may be candidates in 2028. You have independents. Masyadong boy, it's yung nakikita natin drawing na may strings at puppets. Mahirap gawin yun sa sa Senado na 23. Okay, I just saw the most recent survey on preferences of presidential candidates for 2028. VP Sara at 35%, followed by Leni Robredo, Bongo, etc., Tulfo. Frontrunner ngayon si VP Sara kung ang pag-uusapan ay ang 2028 elections. Tanong,
At kung ano ang iyong comment doon sa mga nagsasabi na itong impeachment case is meant to stop her from being president of this country. I will not answer anything political, Kuya Boy, because I took an oath. Okay. Political neutrality. But I will answer anything that's obvious. Obvious na, kasi ang penalty, perpetual disqualification So, kung ikaw ay isang sa nag-file, at ikaw isang tumutulak dito, obvious na ayaw mo siya patakbuhin sa 2028. But it would be unfair to say that that's the only reason. Kasi there are people who there are groups in the country na walang pakialam kung sino nakaupo, will always hold you accountable. So meron din ganun. So ang hirap i-generalize. Okay. But definitely, Kuya Boy, may mga politiko at may politika dito na kasi pag sa ombudsman yan, pwede pa siyang tumakbo. Kasi ang tagal pa niyan bago umabot sa Supreme Court. Okay. Kung anong pinag-uusapan, nakasalalay din. Kasi ako, Kuya Boy, just so that you know, ang political stand ko parati sa ganyan, talunin nyo na lang sa eleksyon. Okay. But having said that, I'm not saying don't hold a person accountable, but ganun talaga sa eleksyon may mabango, meron hindi. But all throughout history, Kuya Boy, for example, in our recent history, sino lang ba ang vice president na frontrunner na nanalo? Si President Erap. After that, lahat ng frontrunner hindi rin nanalo. So, election yun So, trust. You cannot say that you trust people tapos ayaw mo mag-eleksyon. Okay, fast forward tayo, end of impeachment. As a senator judge, you make your judgment. Sigurado kang may sektor na magsasabing it's a travesty, it's a mockery Either of way, justice. Kuya Boy. Either way, di ba? You're aware of this. Yeah. Pero sa iyong estimation, Alan, gaano kalaki ang tiwala ng taong bayan sa Senado as an impeachment court? Siguro po yun ang lamang namin mga third at fourth term na may konting wisdom na dulot both ng experience and yung personal journey namin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka na kay Digong Ama, maraming salamat aming mga matay minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani
mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa'yo sa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.